Dahil sa magandang introduction ni Pastor Nobem sa akin, at kaklase niya yung tatay ko, yung tuition fee ng SBST ay libre na. Wala nang bayad yung 6 months. Pero pero merong admission fee, yung 500, 400 na lang ngayon. Giro mo, ang laki ng discount. 100 pesos. Kasi yung tuition fee libre. Tapos yung admission fee, 400 na lang. Kasi 500, di ba? Ngayon, 400 na lang. Oo, grabe. Kasi, alam nyo mga kapatid, yung istorya sa pinanood natin, yung ako ang unang naging born again, naging Christian. Tapos, inakay ko yung tatay ko. Binabato ako ng Bible nun eh. Yung Bible, hardbound eh. Kaya pag tumama sa akin, bukol talaga eh. So, ayaw niya kasi ng tungkol sa born again. Naakay ko yung tatay ko. Biyaya ng Panginoong Diyos. Nung nadala ko sa Panginoon, nag-aral pa ng Bible School, naging kaklase nila, Pastor Dobem. Hindi ko na napigil hanggang siya ay nagpastor ng 2 years bago sa kinuha ng Panginoon. So, palakpakan natin ng Panginoon. Praise God. Ang aking paniniwala, mga kapatid, ayon sa Biblia, dapat daw tayo po'y nag-aaral. Study to show thyself approved unto God. Nung time na yon, mahirap kami. Ang nanay ko labandera, so wala akong pagkakataong mag-aral. So nag-aral lamang ako nung ako'y nasa Village Baptist na. At ako ay associate pastor. Na ang aking natapos, diploma in theology, kasi high school graduate lang ako eh. Tapos, high school graduate lang, plus diploma in theology. Ang senior pastor ko, doktor. Doctor of Theology. So, nagbiro yung mga board. Minsan yung board, nakaka-board eh. Nagbiro, sabi nila, bakit tayo may pastor na senior, na doktor, may senior pastor tayong doktor, at meron tayong associate pastor na albularyo. Ay, nag-walk out ako eh. Bumaba ako ng board. Mag-resign na ako kasi medyo, siyempre, masakit, no? Hinabol ako nung chairman of the board na mabait, no? At sabi niya, na-open ka ba? O, na-open ako, hindi naman ako albularyo. Graduate naman ako ng diploma in theology. Nurse naman ako, biniro ko na lang na nurse ako. Pero bala ko na mag-resign kasi tawagin ka ba namang albularyo, di ba? So, sabi nung chairman namin, kaya mo pa mag-aral? Kaya ko. Kaya lang, wala akong pamasahe, wala akong baon, at wala akong pang tuition fee. Sabi niya, humanap ka ng eskwelahan, sagot ko tuition fee, sagot ko baon mo, at sagot ko pamasahe mo. Every Sunday, binibigyan ako 500 pesos. Every Sunday. Tapos yung tuition fee ko, nahiya naman akong mag-aral ng Lasal, ng di ba? Mamahal nun. Doon ako pumunta sa PNU, at least subsidized ng government, di ba? Pero nung time na yun, parang may bayad pa rin yung miscellaneous namin, di ba? So, doon lang. Pero yung pamasahe mo, yung mga baon mo, araw-araw, malaking pera rin yun. So, yun ang sinagot ni Mr. Resuk. And lo and behold, matanda na ako nung mag-aral ako. Ako'y 40 plus na eh. May anak ko na si JP. Yung gumanap sa akin dyan, yun yung panganay ko na nagpapastor na ngayon sa US. New Jersey. Senior pastor po siya doon. So, kaya dahan-dahan eh. Kasi pag-aaral yan eh. So, habang ako'y bagong enroll ng Philippine Normal University at nandun si Gani, Pastor Orenzo, na kinakatok ako lagi, kakain na tayo, Pastor. Taga-libre ako ng pagkain ni Pastor Orenzo. But anyway, nung ako ay pumasok sa room, first day in class, 40 plus na ako. Ang kaklase ko, 17 years old. Fresh graduate ng high school. Wala pa naman K-12 noong araw. So, pagpasok ko ng room, tayuan silang lahat, good morning, sir. Kasi nung time na yon, pag nag-aaral kami sa SBST, sa Bible School, dala namin attache case eh. Tapos naka-forma kami na pang-pastor talaga. Sinuot ko hanggang PNU. Di pagpasok ko, kala nila professor ako. Ay ko, pasensya na, tawagin nyo na lang ang Kuya Alex. Pastor ako, lang, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong mag-aral kasi may nagpaaral sa amin sa simbahan. So,
doon nagsimula ang aking journey sa pag-aaral. Ang pinakaayaw ko, may PNU ones ba dito? Walang PNU ones. Ha? Tayo lang. Wala na iba, no? Oh, walang PNU ones dito. Walang teacher dito. Hindi, maraming teacher. Iba-ibang eskwelahan. Pero nung, ang ayaw kong subject sa PNU, yung PE1. Kasi naka-dancing shoes ako, tsaka ang ikli ng short ko. Gymnastic pala yun. Oh, lagi akong niloloko ng aking binibiro ng mga kaklase ko. Nako, yan si pastor. Tignan natin, magsasayaw ng tinikling, di ba? Tinikling yung gymnastics. So, ayaw kong subject, yung pasang-awa lang ako doon. And then, biyaya ng Panginoong Diyos, 4 years, araw-araw akong pumapasok. Salamat sa matyaga at suporta ng aking kabiyak, Sister Lita Arsena. Siya ang tagagising, tagaluto, tagatimpla. Aalis ako ng alas 5 ng umaga, kailangan eksakto 6, nandun ako sa PNU. Or 4 o'clock, gising na kami para mag-almusal ako. Araw-araw na ginawa ng Diyos, naandun ako for 4 years. At lo and behold, biyaya ng Panginoong Diyos, pumunta kayo ng PCU, punta kayo sa Department of Psychology. Nung time namin, year 2000 ako, millennium graduate ako eh. Ako ang best thesis doon. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So mula doon, nag-aral na ako, dire-diretso ko, Master of Divinity, PBTS Baguio, pagbalik ko, Master of Education, and then I took the licensure exam. Bay, nakapasa ako. Tsamba. Kasi sabi ko, tanda ko na eh. Kasi 1984 ako gumraduate ng high school. Nakagraduate ako ng college ko, year 2000, bilangin nyo. Ang layo, di ba? So talagang nagtyaga lang ako mag-aral na kahit na matanda na ako, gusto kong tapusin. Tapos nag-take ako, siyempre hindi na press yung aking pag-aaral sa mathematics, lalo na mathematics eh. Pag tinanong mo ako ng mathematics sa algebra, do not ask me where is x because I don't know why. Yan ang algebra. Tapos pag nagbanggaan yun, car A will collide, yan ang mga tanong sa PRC. Car A will collide in car B in what time? Sabi ko, Lord, kahit magbanggaan yan, di ko alam talaga yon. Speed and velocity, di ba? Pero nagtataka ako, yung pencil ko, bumabagsak sa tamang sagot. Top 20 kaya ako. Eh, ang daming top 20. Top 20, ang dami. Mga siguro, 500 yung top 20. Pare-parehas yung grade namin eh. At least top 20, no? Parang gano'n. So, talagang napakabuti ng Diyos. Ang gusto kong encourage sa inyo, dito sa PowerPoint natin, bibilisan ko lang yung PowerPoint. Ano nyo nga yung PowerPoint? Na dapat talaga, nagdi-disciple tayo. Di ba sabi ng Matthew 28? Matthew 28, sabi doon, 19 and 20, di ba? 18, 20, and Jesus came and spoke to them, saying, all power unto me is heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all the things whatsoever I commanded you, and lo, I am with you even in the ends of the earth. Sabi nila, yun daw discipleship, para lang sa mga inchik, doon sa King James Version, si go, si ye, at saka si lo. Yun lang ang inutusan. Pagka King James ka, go, ye, therefore, and lo. Eh di inchik lang. Kaya huwag kayo mag-disciple, inchik lang daw eh. Pero mali. Pag sinabing discipleship, lahat ng disciple, lahat ng Kristiyano, it is not an option. It is a command to obey. Alam nyo ba? His last command must be our first. Eh, ang last command niya, go. Disciple, Great Commission. His last command must be our first. Dalawang tanong lang. Pag ikaw ba ngayong oras na ito, sa tanda mo na bilang Kristiyano, pag walang nagdi-disciple sa'yo at wala kang dinidisciple, malaking problema yan. Kasi, pag ang nag-utos ang Diyos at hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Amen? Huwag kang sasamba sa larawan, sumamba ka. Huwag kang magsinungaling, nagsinungaling ka. Huwag kang mangangalunya, nangalunya ka. Lahat ng utos ng Diyos na hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Eh, ang sabi niya, go and make disciple. Eh, hindi ka nagdi-disciple.
So automatic, ang pinakaunang kasalanan ng mga Kristiyano, disobedience. Ang daming disobedience sa loob ng simbahan. Ang galing magdasal, ang galing kumanta, ang galing tumugtog sa mga yan. Tanungin mo, nagdi-disciple ka? Hindi. O di, ang unang kasalanan mo, disobedience. So ang goal natin dito, lahat ng miyembro nasa loob ng discipleship. Ano ibig sabihin nun? Next slide. Sabi doon, check natin. Ay, meron ba ganyan? Hindi gumagana. Sige, ganyan naman na lang sa PowerPoint natin. Yun. Sige, yan na yung ating ano. Sige, next slide. Ayan. Welcome to Vision Next. Sabi dito, mga kapatid, merong problema sa discipleship. Ang hinahanap nila, yung mentoring materials method. Yung mentoring, dapat once a week, nagmi-meet kayo. So, ang ginagawa ko sa church namin, every Sunday, bago magsimba, halimbawa, 10 o'clock, yung 9 to 10, gagather ko na lahat ng mga leaders namin. Tapos tinuturuan ko ng discipleship. In due time, pag na-complete nila yung, actually yung discipleship, pag ma-complete nyo, isang subject na yun. Eh di ba, how to make disciple, how to plant a church, how to administer. Pag na-complete mo yung 10 lesson, graduation tayo sa SBST. Last graduation, 2 weeks ago, 63, nakita mo, pinost ko, di ba? So, kayong lahat dito, biyaya ng Panginoong Diyos, in 6 months, May, June, July, August, September, by October, kita-kita tayo sa Makati. Gagraduate kayo, may nakalagay kayo dito. Ano ba yon? Yung UP Diliman, hindi. SBST. Ang uso ngayon yung hindi na yung toga, SAS. Para formal, di ba? SAS na ngayon, di ba? So, ang tawag doon? Sablay. Hindi kayo sablay na ano. May sablay kayo. After 6 months, na ang babayaran mo lang, admission fee, 400. Yung tuition fee ninyo, na dapat sweldo naming mga pastor, ginibway na namin yun. Libre na kayo. Pero mo, sapat sa amin yung babayaran yung tuition fee dahil magtuturo siya, ako magmamonitor. Diba? O yun. Biro mo, libre ka ng pagkain, libre pa yung tuition fee mo, 400 pesos lang babayaran mo, in 6 months, meron kang sablay, meron kang certificate, at pwede ka nang pumunta sa ibang bansa bilang misyonaryo ng Cambodia, Thailand, yung iba sa'yo, padala ko sa Dahig. Kung ayaw nyo sa Dahig, sa Iran, maganda dun. Maganda ngayon dun, di ba? Walang away dun, walang gulo. Di ba? Pero mga kapatid, yun po ang nais ng Panginoon. Mentoring, task materials. Yung kanina, pinakita na natin. At saka ito yung method. Next slide. There is a huge gap between the first century churches in the book of Acts and the churches we have today. Ang problema natin ngayon at noon, malaki. Next slide. Kasi sa kanila noon, 50% ng Roman Empire na-reach out nila in about 250 years. Biro mo, buong Roman Empire na-reach out nila yan. Bakit? Kasi yung mga Christian noon, madadaldal kay Kristo. Yung mga Christian ngayon, member ng SSS. Alam niya? Saved, seated, satisfied. Sa Tagalog, 3Ps yun. Pinaupo, pinakinig, pinauwi. Di ba may 4Ps? Member ba kayo ng 4Ps? Meron 3Ps. Pinaupo, pinakinig, pinauwi. Sa Bisaya yan, pinapungko, kunog, pinauli. Yung iba, member ng Zimbabwe. Zimbabwe. So, ang daming ganon. Pero ang dapat pala, ang mga Kristiyano, nagdi-disciple. Paano gagawin dyan? Next slide. Kasi yung bansang Pilipinas natin, 50% ba ng mga nandun sa Pilipinas? Kristiyano, hindi. Mas marami yung nandun sa may Baklaran at saka sa, yung Paco, yung Quiapo. Di ba? Ngayon, ay nadoble sila. Noong araw, 1 milyon lang. Ngayon, 2 milyon na. Alam niyo bakit? Kasi maraming bumabalik sa Katoliko. Ang dami. Nasisira kasi yung testimony ng mga Christian. So, ang dami ngayon, maski pastor. Meron nga kaming kaklase, nagbalik Katoliko sa SBSD, di ba?
Kasi, di ba si Calixto, di ba bumabalik, kinukuha nila ngayon yan. At sa mga politikang nangyayari ngayon, what happened? Bumabalik sila doon. Sa inalisan na natin kasi nalaman natin ang katotohanan. Kasi mahina tayo sa discipleship. We are not doing a good job. Nahirapan tayo. So, ang strategy talaga, next slide, discipleship intentional. Next. It means disciples Jesus Christ intentionally reproduce the life of Jesus in the lives of believers. Next. Sabi nila, yung definition ng mga Christians today, next. Sabi doon, yung Christian daw, umaattend ng Sunday. Next. Ano pa? Na mababait. Next. Do some quiet times. Next. Give their tithes. Pagka nandyan ka, wala namang problema yan. Pero ang totoo, hindi yan ang pagiging tunay na Kristiyano. Tamang gawin yan bilang Kristiyano. Pero hindi yan ang totoong mark ng isang Kristiyano. Ano ang tunay na marka ng isang Kristiyano? Next slide. What is missing? Personal evangelism and follow-up work. Bakit? Kasi nakalagay doon sa Bible, next slide. Sabi ng Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Dahil Christian tayo, Christ, kasama yung pangalan ni Christ sa atin eh. So kung ano yung passion ni Lord, passion din natin. Ang passion ni Lord, magdala ng kaluluwa, magplant ng church, magmisyon. Pag hindi mo yung ginagawa, walang marka ng pagiging tunay mong Kristiyano. Tama yung mag-tithes, tama yung magsimba, pero hindi ka nag-soul winning. When was the last time you say to, buti nga si pastor, nakausap pa niya yung nagtatanong-tanong siya, di ba? Anytime na given opportunity, mamaya sa dulo nito, meron akong 3 minutes explanation, 3 to 5 minutes lang, kaya mo explain yung gospel sa kausap mo. Na hindi boring. Kasi minsan, gusto mo ba ang tawag doon, naalala ko yung tatay ko nung nadala ko sa Panginoon, barbero yun eh. Mainit siya. Hindi pa siya masyadong marunong mag-share. Gustong-gusto na niya mag-share ng gospel. So, nakikinig ako, nandun ako, nagbabasa ng Bible. Yung barbershop niya, nandun sa tabi, naglagay lang siyang konti. Gusto niyang sharean. Hindi niya maumpisahan. Paano siya mag-umpisa? So, di ba may labaha pa noon yung ganon? Ngayon, blade na lang eh. Noong araw, ganun eh. Biglang sinabi niya, malapit na. Handa ka na bang mamatay? Lumabas ako kagad. Kasi akala nung tumayo na, gigilitin na nalig. Kasi ang evangelism natin, Diba? Maganda naman yung pero yung umpisaan mo sa kamatayan, baka habulin ka ng itak nung kakausapin mo, handa ka na bang mamatay? Habulin ka, nananahimik ako dito, kamatayan ang dadalin mo. So, dapat maganda yung explanation mo. Yun ang pag-aaralan natin mamaya. At ang passion ni Lord, magdala ng kaluluwa. At dapat matutunan natin yan. Next. Sabi doon, no matter how faithfully you attend church, how generously you give, how circumspectly you walk, how eloquently you teach, or how beautifully you sing, if you are not endeavoring to bring people to Jesus Christ, you are not right with God. Kahit anong tagal mo na, ni isa wala ka nadala sa Panginoon, yari ka pag-harap mo kay Lord. Hindi ko sinasabing hindi ka saved. You are still saved. Kaya lang nakakahiya. Pagdating mo doon, tatanong, ilan na dala mo? Hindi naman sa comparison yon. Utos niya yan eh. Alam nyo kung ang kaligtasan lang ang gusto ng Diyos sa atin, pagtanggap mo ngayon, patay ka na. Save ka na eh. Pagkatanggap mo kay Lord, alis ka na. Kasi salvation lang naman ang gusto mo eh. Di ba? Pero binabayaan ng Lord, mag-stay ka. Bakit? Kasi ang purpose niya, gamitin ka niya para magdala pa ng iba. Kaya kung kayo ayaw mag-share, magbilang na kayo, malapit na. Malapit na, hindi mo naantayin yung gera ng China. Paglabas mo, ito nga, nag-basketball lang yung isa, patay agad eh. Bakit? Hindi kasi tayo hindi tayo, temporary lang tayo dito. Kaya pagkatanggap mo kay Lord, ang unang gagawin mo, maghalap ka agad ng seseran.
Hindi, yung iba, magkasama sa trabaho. Alam mo ba, kagabi, na born again ako. Nako, matagal na akong born again. Pampira ka, 7 years. Magkasama tayo dito sa kumpanya. Hindi ko nalaman na born again ka. Kasi yun, SSS member. Silent Christian Association. Now, next, sabi dito, every church should be able to answer 2 questions. What is our plan for making disciples? Second, does our plan work? Kung ang simbahan hindi nagmi-mission, hindi nagpa-plant ng church, ang tawag dun baog. At kapag baog ang simbahan, ayaw ng Panginoon yun. So, wag nating hayaan na manatili tayong walang simbahan na tinatayo. Actually, sa convention, every 3 years merong isa. Yun yung ginagawa namin. Nagko-call kami ng mga church planter. Sa 3 taon, dapat may isa. Pero sa totoo lang, mabagal yun eh. Dapat churches, planting churches. So, baka isa sa inyo dito, pagkatapos ng lahat ng ito, tinatawag ng Lord, gagawin ka naming church planter. Dapat yung simbahan ninyo, may another church na within a period of 1 year, 2 years, or 3 years. Pagtulungan po natin yan. Next. Ito yung method natin. Number 1, sige, next slide. Tuloy-tuloy na. So, meron tayong 4 na stages. Yung 4 na stages, evangelize, yun yung ituturo ko mamaya. In 5 minutes, paano mag-evangelize. Yung pangalawa, edify. Pre-encounter, encounter, post-encounter. Lahat ng mayan, may libro. Yung kanina. Tapos, makarating ka ng School of Leaders 1 and 2, Empower, School of Leaders number 3. Pag nakarating ka sa number 4, qualified ka na maging mission pastor. Kasi almost 1 year to eh. Kung mabagal ang pagtuturo, 1.5, okay na. Within the period. Next slide. Lahat ng stages na yan, may libro. Meron Tagalog, merong English. Pag natapos ninyo, when you finish all these materials, kanina pa ako nagtatagalog, binakita ko Amerikano. Pasensya na, ikaw na ikaw mag-interpret. Pwede ba? Habang nagsasalita ako, interpret ka. Ay, Tagalog. Nag-interpret. Kaya pala narinig ko. Nakikita ko habang nagsasalita ako. Okay, so sabi dito, tapusin natin yan. Graduation tayo. At ipadadala namin kayo sa Cambodia, Korea, Japan, Thailand, as missionary. Hindi, walang biruan yan. Lahat ng mga, alam ni Pastor Novim yan, ang dami naming, pag pumunta kami ng Korea, sasalubungin ako ng mga estudyante ko, ang dami kong pinagraduate doon. Yung units of education sa Vietnam, Thailand, kailangan nila yan. Kasi pagka bachelor sa nursing ka lang, architect, o kaya engineering, gusto mo mag-teacher, di ka pwede mag-teacher. Ang kailangan mo, units of education, yung tinake niya. Kasi ang course niya dati ay civil engineer. So, hindi siya pwede mag-teacher. Kailangan niya units of education. Today, 1 year yan. Tapos papasok ka pa doon sa eskwelahan. Dito sa atin, dahil kayo, ay maganda yung introduction niya. 1 year sa iba, 6 months na lang sa atin. Online pa. Pagka meron kayo, online 6 months, bibigay ko yung units of education, pwede ka na mag-take ng board exam, ng LET. No? Yun, ganun lang kasimple. Blessing ng Lord. Tapos, pwede ka nang magpunta ng abroad, maging teacher doon, pero at the same time, nagmi-mission ka, missionary ka. Ang tawag dyan, missionary teacher. Yung iba, overseas Filipino workers. Tayo, overseas Filipino witnesses. OFW rin, pero witnesses tayo. Hindi tayo Jehovah. Ano tayo? Jesus Christ. Witnesses. Okay, next. Yan. Ang method natin, yan. Without specific, sabi doon, discipleship, we need to select, form, or shape. So, mas madaling tandaan, select, shape, at saka send. Next slide. Ito yung plan sa discipleship. Next. Plan is select 12. Next, shape 12, and then next, send 12. Now, bakit may 12? Kasi ang model si Lord. Pero it does not mean 12 ka agad. Pwede ka mag-start ng 3,
4. Ako nga, sobra sa 12 na eh. Sa dami ng dinidisciple ko eh. May online discipleship ako. Wala, yung 12, model kasi si Lord. Ilan ang dinisciple niya? 12. Sa loob ng 12 dinisciple niya, nakarating sa atin yung gospel. 12 lang yun ha, sa loob ng 3 taon. Dinisciple ni Lord, nakarating sa atin yung gospel. Ganon din sa atin, mag-start ka ng 3, 4, 5, kahit sumobra ka dyan, okay lang yun. Pero yung kahit isa hanggang mamatay ka, wala kang disciple, nakakahiya kay Lord. Di ba nakakahiya? Dapat pag ikaw ay tunay na Kristiyano, meron kang dinidisciple. Ang tunay na Kristiyano may patotoo. Ang tunay na Kristiyano nagdi-disciple, nagdidisipulo. Ang tunay na Kristiyano meron siyang kwento lagi. Di ba? Kaya yun ang dapat sa atin. So anong ibig sabihin ng Select 12? Ito yan, yung anak ko yung nasa pangatlo. Kinuha ko yung 12 ng pildera, 12 sa misis ko. So next slide. Yan, sobra pa nga sa 12 yan. So, tuturuan nyo yan. Tuturuan ni Pastor, tuturuan ni Sister Bernadette. Yeah? Ngayon, yung 12 na yan, yung isa nga, yung anak ko, naging pastor na eh, di ba? At marami na rin mga worker doon. Next. So, andito na lahat. Nakarating na ako sa iba't ibang lugar eh. Lahat ng yan, raising a generation of disciples. Narating ko lahat ng lugar na yon para mag-disciple. At marami tayong mga churches na naandyan ngayon sa iba't ibang lugar. Next. Ayan, pag nag-gathering kami, puno yung isang sinihan. Kasi sa dami ng dinisciple eh. Sa dami. Next. Ito yung mga na-plant ng pildera. Ngayon lang yung pandemic yan. During time of pandemic, na-plant namin itong mga churches na ito. Paano yun? Kasi nga, dinisciple natin. And then, pinadala natin sa ibang lugar pagkatapos nila makatapos. Next. Our vision is raising a generation of disciples. Next. 2 ways for church growth. Inside growth, yung discipleship, lumalago tayo. Pero dapat may outside growth. Yung outside growth, church planting. Dapat nagpa-plant ng church ang sangsimbahan. Ito, maliit lang ito eh. Kahit maglagay kayo sa itaas, maliit pa rin. Pero mas maganda, mula dito, may pastor na sa ibang lugar. May pastor sa ibang lugar. Bakit? Ang problema ng mga churches ngayon, hindi sila makaproduce ng leaders. Dapat, yung mga churches natin, yung mga leader natin, hindi na habang buhay SSS. Hindi habang buhay nakaupo dyan o tumutugtog dito. Maganda naman yan. Pero sabi ko nga, pag hindi ka nagdi-disciple at hindi ka nagpa-plant ng church, malaking problema yan sa Panginoon. Next. So, yung anak ko, si Pastor JP, naglagay siya ng church planting still the best way to evangelize. So, churches producing churches. Next. And our desire is to disciple every member in the duration of a year or 2 so that they can be capable of selecting people that they themselves can save and later send to do the same. So, ang trabaho ni Pastor Nobe, ni Sister Bernadette, i-gather yung mga leaders. Turuan. Pag nakagraduate, graduation tayo. Pero yung nakagraduate, ang trabaho nila, mag-lead ng cell group. Or, idalin mo sila sa church planting. Basta lahat ng dinidisciple, ang end result niyan, OBE nga tayo, may end result tayo, ang result niyan, mag-plant ng church o maging missionary. Pwede rin sa iba't ibang bansa. Ang kailangan ngayon sa Thailand, Vietnam, Korea, hindi ako nagbibiro doon, kailangan talaga ng mga missionary teacher. Hindi ka makapunta doon para magturo kung wala kang credentials, di ba? Yun ang kailangan natin. So next. So, pero dinidisciple natin. Sabi ng Titus 1:5, the reason I left you in Crete was that you might straighten out what was left unfinished. May kulang kasi sa isang Kristiyano. Yun ang ating binubuo. At yun ang kailangan bigyan natin ng pansin, yung kulang. Ano yung kulang na yan? Next. Discipleship is relational, intentional, personal, and transformational. Next. The passion in discipleship, Matthew 28:18-20, and life begins in discipleship. Makikita nyo na yan yung pinakamoto natin eh.
Pangit ang buhay, hindi masaya ang buhay ng Kristiyano pag hindi siya nagdi-disciple. Maniwala kayo doon. Kulang, hindi ka masaya. Pag hindi ka nagba-Bible study, hindi ka sumasama sa mission, mahirap, no? So life begins in discipleship. Our mandate, going, baptizing, and teaching. Next slide. What is discipleship? Yan, apprentice, follower, and next, transformation of life. Yun ang discipleship talaga, transformation. Kaya sabi ko nga, yung mga sumasama sa pastor, nag-post ako eh. Yung mga laging kasama ng pastor, nagiging pastor eh. Kasi real life yun eh. On the job training, nagiging pastor sila. Ako, sama ako ng sama sa pastor ko, naging pastor ako. So yun yung real life, transformation ng life eh. Next. Becomes the master. Next. Now, ang mistake natin, we made it as coming instead of going. Maraming mga program tayo sa church, magaganda naman. Pero ang problema, ang gusto ng Panginoon, i-train mo sila to go. Hindi yung come, talagang go. Tapos na tayo sa come, marami tayong tinuruan. Ngayon ang kailangan go. Ang measure ng isang simbahan that is growing is not on the attendees, but on the sending capacity. Kapag marami kang sinesend, marami kang napapadala sa mga mission, yun ang tunay na growth. It is not on the numbers, but on the not on the sitting capacity, but on the sending capacity. Yun ang tunay na church growth. Next. We professionalize it. Sabi doon, we decided that only pastors, church staff, and deacons, church leaders are the only one responsible to share. Today, only 5% of believers are sharing the gospel. Imagine kung 50 kayo dito o 100. 100, 10 lang ang nag-evangelize. Yung 90, hindi. Sino lang ang inuutusan natin mag-evangelize? Si pastor. O yung mga worker lang. Gumagaya tayo dun sa go, yelo, puro inchik lang ang magdi-disciple. So, dapat lahat tayo sama-sama. So, saan mag-i-start yun? Start with the discipleship mentoring. Lahat ng makakatapos kay pastor, sila naman na magdi-disciple. And continuous yun. So, next. We only shared but left the follow-up work with the church leaders. Ito ang problema. Yung nag-evangelize, hindi marunong mag-follow up kasi hindi dumaan sa discipleship. Kaya minsan may yung isang member namin nagtitinda ng nung kwek-kwek, yung mga ganon. Yung mga, yun, ganon. Tapos, yung kanyang tinapatan, yung merong bar house, parang restaurant na may beer house, parang ganon. So, lumabas yung mga kumain. Na-witnessan niya. Tumanggap kay Lord. Hindi marunong anong susunod na gagawin, hindi niya alam. Kasi hindi umaatin ng discipleship. Di ba? Paano yun? Tatawag kay pastor. Pastor, paki-follow up mo nga yung babae dito. Pag nakita mo si pastor doon sa beer house, nakakahiya naman. So, ang pinaka-the best na dapat na mag-evangelize at mag-follow up doon, yung sino yung nag-witness. Hindi yung tatawag pa kay pastor, paki-follow up mo yung dito, di ba? Ikaw na mismo, pagka nadala mo kay Lord, anong susunod? Post encounter. School of Leaders, andyan na sa yung materials Tinapos mo, ikaw na mismo magdi-disciple doon. Ang problema kasi nung iba, hindi makarunong mag-disciple. Kasi hindi dumaan. So, lahat dapat dadaan tayo sa discipleship. Next. The process in discipleship, in curriculum, since discipleship involves learning and training, there must be standard curriculum. Ano yung curriculum? Next. Sabi doon, yan na yung curriculum natin from beginning up to the end. Next. Merong stages yung 4, balik tayo doon. Evangelize, edify, equip, empower. Binanggit ko kanina yan. So, the next slide, 4 phases ng curriculum. Evangelism. Provides the training and mastery of soul winning. Mamaya yun. May 5 minutes ako paano mag-share ng gospel. Number 2, edification, edify. Provides basic lesson that lead newborn believers to spiritual maturity. The pre-encounter,
Encounter and post-encounter lessons have been designed to facilitate this space. This space, 28 lessons. So pagkatapos ng tumanggap kay Lord, susunod dyan, yung number 2 level. Number 3, equipping or equipping provides lessons that will enable a growing believer develop a heart for active ministry involvement. This is covered within the 20 lesson of School of Leaders 1 and 2. Yun yung sumunod na lesson. Next. Then the last, empowering, provide lessons that will facilitate effective leadership over the cell community. At this time, the believer is released to handle his own cell group o kaya mission worker na siya, mission pastor. And this is covered within the 10 lesson of School of Leaders 3. So, yung materials natin, printed by CSM. Ang CSM, publishing house ng Southern Baptist. Di ba? Sino ang sumulat? Sino ang nag-check kung yung E12 discipleship ay biblical at Southern Baptist? Nathan Montenegro. Si Pastor Nathan, siya yung editor eh. Now, sino nagtagalog? Asawa ni Dr. Arman, si Vocanoy. Nag-translate ng Tagalog. Ano ibig sabihin nun? Yung materials natin, biblically and theologically sound doctrine. Dumaan sa process ng pagiging Southern Baptist doctrine. Kaya, iba kasi yung G12, iba yung E12. Ito pang Baptist talaga. Yan na yan. So, makikita natin, dinaanan natin yung proseso. So, next. Ito, pinanood na natin kanina. So, yun yung anak ko. Tapos ang susunod, personal testimony namin. Sabi ni JP, from a pastor's kid perspective, the number one question people ask me is, hey, you're a pastor's kid. Why are you not crazy? No, minsan nagbibiro siya ganyan. And I've given several different answers to that question over the years. But one of the red threads in my thinking why I'm not a rebellious PK, pastor's kid, is that I'm not really a pastor's kid. I'm just a guy whose dad also happens to be a pastor. Sure, having a pastor's dad is different. But I think one of the biggest reasons pastors' kids get so rebellious is that they don't really have a dad. They have a live-in full-time pastor who treats his kids more like a member of his congregation. Everyone needs a father. Next. And despite my dad spending massive amounts of time and energy investing in leaders and congregation ministry for my entire life, I never felt that he neglected me as his son. In fact, on the contrary, I felt loved by him in a way that a father ought to love his son, even as he loved others as their pastor. I'm glad my dad is a pastor, but I'm more thankful that he is always just my dad. Happy Father's Day. Pinost niya ito, Father's Day, nung high school pa lang siya. No? Pag-post niya, nabasa ko, iyak talaga ako. Kasi may ganito akong anak. At yung anak ko na ito na ang sumunod. Yan, siya yung dinidisciple ko kasama din sa pangatlo eh. Siya yung kasama sa mga mini-mentor ko, discipleship. Next. Ayan siya ngayon. Nakagraduate siya sa US ng kanyang Master in Theology. Saka Master of Divinity sa PBTS Baguio. Next. Ayan yung simbahan nila sa New Jersey, USA. Nakarating kami last year, no? So, yan. So, yung simbahan niya. Next, ang pangalan ng simbahan nila, ayan, teacher na rin siya. Graduate din siya dito, yung online natin. Pinag-graduate natin siya doon. Tapos, nag-take siya ng board exam, nakapasa na rin. Kaya, ang susunod na slide, parehas na kaming licensed teacher. So, like father, like son. So, yun yung discipleship, na produce mo yung sarili mo sa ibang tao. At ang pinakamalaking pasasalamat ko kay Lord, na ipasa ko yung discipleship sa anak ko. Because discipleship begins at home. Maakay mo sila, kung hindi man lahat, okay lang, ang mahalaga nag-share ka. Kesa wala kang ginagawa, di ba? So, next slide. Ayan, yung simbahan nila sa US. Next. Ayan ang pangalan ng simbahan nila, Union Community Bible Church, New Jersey, USA. Pag pumunta kayo ng New Jersey, magsimba kayo dyan sa simbahan nila. Kung papuntahin ko yun ni Trump, ang hirap kumuha. So, next. And my wife also finished yung Master of Education sa PCU. Palakpakan natin. Ha? Kasi ayokong ako lang, di ba?
Ang gusto ko, habang ako'y tumataas, sama lahat, di ba? Sama yung misis ko. Para parehas kami nagdi-disciple. So next. Ayan, parehas kami. May doctoral degree, tsaka masteral degree. Gumraduate kami sa PICC. Next. Ayan. Tayo ay faculty and site coordinator ng PCU. Ang good news sa PCU, ito. Ayan, autonomous tayo, CHED recognized. Next. Ayun lang, oh. Finish your master's degree in 1 year. Public Administration, Educational Management. Non-thesis. Kasi yung thesis, 100,000 yun. Pero ito, non-thesis, mapopromote ka from teacher 1, teacher 2, teacher 3. Ilan ang mga teacher dito? Parang wala. Ng teacher. Ayun. Ayun, maraming teacher. Sige. Tapusin nyo ng master's degree ninyo. 1 year. Non-thesis program ng PCU. Next. Ganito ang graduation. Ganyang kadami. Next. Ito, meron din tayong program, yung theology. Di ba, non-CHED yung theology. Ako ang program director ng theology ng PCU. So, from theology graduate ka na non-CHED, pag nag-enroll ka dyan sa mga college dyan, balik ka ng zero. Kasi walang SO yun eh. Pero ang ginagawa natin, pagka-graduate ka ng theology, pag-enroll mo sa PCU, 1 year na lang. Hindi na 4 years. 1 taon, gagraduate ka ng 4-year course. Major in Church Management. Bachelor of Arts, major in Church Management. Pag-usapan natin yan sa mga gustong makatapos ng college. Kasi kahit anong edad mo ngayon, hindi ka college graduate. Pag nag-enroll ka dyan, balik ka ng grade 11. Kasi K-12 tayo eh. E di 6 na taon yung kolehiyo. 1 taon na lang. Para sa mga pastors and leaders. Kasi maganda yung introduction ni pastor sa akin eh. Kaya ang dami ko ng favor ha. Masarap pa yung ulam ko mamaya. Next. Ayan, may bachelor's degree tayo. May units of education for LET exam. May early childhood tayo. May ALS. Ayan yung ALS, maganda yan eh. Special education, SPED. Kasi yung major ko, SPED. So, pag nag-tutorial ka ng SPED, magkano ang tutorial ng isang bata ngayon? Ha? Magkano pag yung tutorial dito? Magkano isang bata? Pag SPED, triple ang bayad. Kaya pag SPED teacher kayo, mas malaki ang income. So, pwede tayong mag-training ng SPED sa lugar na ito. BS Office, TESDA. Ito sa PNP chaplain namin yan. Next slide. Sige, next pa. Sa pagtuturo natin sa mga PNP naman yan, tinitrain natin. Next. Yan, tinitrain natin. Next. Disciple din natin mga men. Ito, binaptize ko, police, chief of police ng aviation PNP. 13 ang kaso. Umate ng church. Tumanggap kay Lord. Tumawag sa akin, pwede ba ako mag-aral ng Bible school? Pinaaral ko. Tapos binaptize ko. Yung 13 kaso na, 1 na lang. Sabi ko, saan yung kaso mo na yan? Sa asawa niya. Kasi PNP, makulit eh. Pero ngayon, ano na yan? Christian na yan. At binautismuhan natin yung mga police. Next. Yan, naging worker na natin. Kay Lord. Next. Nakagraduate pa sa PCU, yung police. No? Ganun yun, discipleship eh. Huwag mong titigilan hanggat hindi nakakatapos. Next. Yan. Ito ang problema. According to Commission on Higher Education, pagka college ka, babalik ka ng grade 11, may junior at senior high eh, di ba? Pero sa atin, ang good news, next, hindi mo na kailangan yon. Basta theology ka, graduate, non-CHED, pagpasok mo sa atin, 1 taon na lang, college graduate ka na. AB Church Management. So, yun ang good news yun. Next. Yan ang graduation. Next. Mga AB Church Management. Yung mga pastor yan eh. Next. TESDA, yung ating TESDA. Pwede nating tulungan kayo pagdating sa TESDA. Next. Yan. So, next. Ayan yung ALS. Yung ALS naman, yung hindi graduate ng high school. Marami tayong mga, alam nyo, sa ibang probinsya, yung mga nagkukutuhan,
ng mga nanay? Puntahan na, nagkukutan yung mga nanay sa probinsya. Nakagraduate ba kayo ng high school? Sagot nila, hindi. Gusto niyo ba mag-aral? Wala. Matanda na kami, wala kaming pera, tsaka wala kaming time. Sabi kong ganyan, makakagraduate po kayo, i-enroll ko kayo, 1 taon lang. 1 year lang, makakagraduate kayo ng high school. I-enroll ko kayo sa UTMT. Alam mo yun eh, PNU yun. Yung pala siya, ay, ang ganda ng pangalan yan. Anong eskwelahan yan? UTMT, under the mango tree. Di ba may mango tree sa PNU? Yan yung UTMT. Ibig sabihin, pwede mag-aral yung mga matatanda, kahit anong edad dyan. Pinag-graduate namin yung caretaker namin, 83 years old eh. Nakagraduate ng high school. Pwede yan dito eh. Yung mga hindi graduate ng high school, mag-enroll lang dito ng ALS, teacher naman si pastor, teacher naman ako. In 1 year, graduate ng high school, kahit anong edad. Mababiral pa kayo pag pinost ni pastor yung graduation ninyo. Napag-graduate ni Pastor Nobem, 90 years old, ay, viral. Viral. Pero sama mo naman ako para makita man lang ako sa picture. Tabi tayo doon sa 90 years old na pinag-graduate mo ng ALS. Pwede yun eh. At ang good news, walang bayad. Kaya yung mga kilala ninyo, tabi-tabi dyan, yung mga out of school youth, magugulo na yung buhay, pwede makatrapos ng pag-aaral. Libre ang kondisyon, a-attend ng church, i-disciple ni pastor. Kasi ang dami nating ALS student na naging pastor. Mga galing sa gulo. Pero ngayon pinagpala ng Lord. Next. Ayan, no? Carlito Pasco. Ayan yung mga galing ng TESDA. Next. Ito, ALS lang to eh. Nagkakarakrus lang sa simbahan namin. Pag magsisimba, haharangan kami nagkakarakrus. Sabi ko, bakit naman kayo maglalaro dito pa sa simbahan namin, sa harapan? Sabi, ang lakas mga asar. Hindi naman sa inyo to, daanan naman namin to. Nagkakarakrus siya doon, matigas ang ulo. Sabi ko, nag-aral ka ba ng high school? Hindi. Pa-enrolling kita. Pina-enroll ko. Nakagraduate ng high school. Ito na siya ngayon. Pastor na siya ngayon. Diba? Halakpakan natin si Lord. Kasi pinagsasabay ko yung dinidisciple ko habang nag-aaral siya ng ALS. O di naging pastor. So, next. Si Manny Pacman, yun eh. ALS naman to eh. Hindi naman to graduate ng high school eh. Nag-ALS yan eh. Ambassador ng ALS yan eh. Next. Ayan na siya. Nakagraduate ng Master in Public Administration sa PCU. Actually, kasama ako nag-train dyan. Next slide. Ayan yung picture namin. Susunod si Nobem, Pastor Nobem na ang naandyan. Si Sara Duterte naman. Ay, hindi. Gusto mo si Saldico. Yun ang gusto mong katabi. Okay. Badriaga. Okay. Sabi ni Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Di ba? Edukasyon pala ang paraan para magkaroon ng pagbabago ang tao. Hindi naman pala sa sa puluhan ng dulo ng baril. Kasi yung mga kaliwa, di ba? Pagbabago sa puluhan ng baril. Ito hindi. Pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon. Amen? Bakit? Pagpasok mo ng PNU, alam ni Pastor Nobem yan, pagpasok namin ng school namin, sa gitna nun, nakalagay, only an educated person is free. Tanging yung tapos ng pag-aaral ang malaya. Kaya nga nag-aral ako ng gusto eh, kasi gusto kong maging tunay na malaya, lalo na pag Christian education. So next slide. Ito tayo. Noong araw, addict ako eh. Kasi nung pagkatapos ng high school ko, di ako makapag-aral, di nag-addict na lang ako. Buti wala pa si President, natokhang sana. Inabutan mo ba ako nung ganito itsura ko? Hindi na. Hindi niya ako inabot. Kasi, nabutan mo, ganito na. Kasi kung misis ko, inabutan akong ganyan, hindi niya ako magugustuhan. Kasi nung time na yan, addict ako.
So, nung na-disciple ako, nagkaroon ng transformation, nakagraduate ako ng PNU, ganito na ako. Only Belo touches my skin. Sabi nila, sabi ng misis ko, kailangan gwapo mapangasawa ko. Yung gusto niya, napunta siya sa akin eh. Ay, gwapo, ganun. Kasi pag hindi gwapo, ang hirap maborn again yung mukha. yung puso, madali maborn again eh. Pero yung mukha. Pero ako, sa puso at saka sa mukha, binago ng Lord. Amen? Kaya kayo din, dapat mag-disciple. Kasi yung nagdi-disciple, yun lang ang pinapapogi ni Lord at pinagaganda ng Lord. Kasi natutuwa ang Panginoon eh, na nagdi-disciple eh. Next. O ngayon, ito na. 3 stripe na, di ba? Biyaya ng Lord. Next. At chaplain. Ako ang chief chaplain ng Philippine Air Force ngayon. Kaya yung mga gustong pumunta ng C-130, sasakay tayo. Okay, next. Productivity in discipleship, malapit na tayo matapos. It has always been Christ's desire to save the world, and the method He left for us to follow is by discipling people. With His limited ministry, He poured His life on His 12 disciples in 3 years. Next. Reaching the world can be done by simply selecting our disciples, shaping our disciples, and sending our disciples. Next. The need. There are 3 million untrained pastors in the world today. Ang dami. Ang dami. Dito nga, tinanong ko kanina, nag-aaral ka ba ng Bible school? Hindi daw eh. Ngayon, mag-aaral ka na. Padadala ka namin sa Dahig. Ayaw mo sa Iran. Kung saan mo gusto. Marawi, pwede rin. Okay, so, not enough Bible school graduates, not aware of available materials, meron pala. Yun, E12 discipleship. Not aware of possibility of in-house training and online training, meron pala. Pwede naman pala makatapos kahit online. Kasi nga, inalaw ng Lord yung pandemic para mapunta lahat sa online eh. At hindi na inalis. Kaya nakatapos tayo. No bachelor's degree in college, more than 40,000 in Metro Manila alone. Ang daming pastor ang hindi nakagraduate ng kolehiyo. Tulungan natin sila at maging kayo, tulungan namin makatapos. Next. Okay, have you ever wondered why God allowed a big gap in the recording of Christ's earthly life? Bakit hindi na-record yung bata siya? Tapos naging teenager, nagpapako siya, marpintero, hindi na ni-record yun. From bata, tumalo ng 30 years old. Wala na yung 29 to 10 years old niya, hindi na ni-record yun. Kasi ang mahalaga lang kay Lord, sa Ama, yung pagdi-disciple ni Lord. Yung 3 years, yun lang mahalaga. Kaya yun lang ang nilagay sa Bible. Kasi nga, life begins in discipleship. Yung napakahalaga na lahat ng Kristiyano ay nasa discipleship. Amen? And for the last, yan po ang buong pamilya namin, yung anak kong panganay nasa US na nagpapastor. Why? Because discipleship begins at home. Tumayo tayong lahat. Usually, kinakanta ko to, sundan nyo na lang ako. You deserve the glory. Yeah, okay. Can you sing that song? Huh? Key of G, A, o C. Keyboard lahat. Pwede na. Let's sing that song kasi itong song na to, naging matagal na tong kanta eh. Pero once na ginakanta ko ito, naalala ko yung dami ng mga nadala ko kay Lord at ang dami kong naaakay sa Panginoon, including my father, my son, at ang dami nating pastor na ngayon ay nasa iba't ibang bansa, nasa Korea, nasa Vietnam. At hanggang sa ako'y nabubuhay, pinangako ko sa Panginoon, hindi ako titigil. Hanggat meron pang gustong maging lingkod ng Diyos. At ngayong umaga, hindi aksidente na nandito ako ngayon. Ang dami nating ginagawa, napakarami kong invitation. I'm the Luzon Convention Mission Director. Yung imbitasyon ng pastor ninyo sa akin, pwede ko naman tanggihan eh. Kasi ang dami kong pinupuntahan.
Pero I think, pinadala ako ng Panginoon dito para sabihin sa inyo, tinatawag ka ng Diyos. Amen? Tinatawag ka ng Panginoon para magbigay ng papuri sa Kanya. Sino sa inyo dito ang nais na maglingkod ng lubusan at kung loloobin ng Diyos, gustong maging missionary at pastor sa iba't ibang lugar? Taas niyo ang kamay ninyo. Huwag kayo mahiya. Thank you, Brad. Salamat. Sino pa po? Huwag po kayo mahiya. Maging missionary teacher. No? Amen? Meron pa ba? Huwag po kayo mahiya. The Lord is calling you right now because nais ng Diyos na bigay tayo ng papuri sa Kanya. At ang pagbibigay ng papuri sa Kanya is winning souls for Christ and discipling the lost people for Him. Let's sing that song. Hallelujah. Thank you, Lord.